Let us also praying in the name of the Father, the Son, and Holy Spirit. Amen. Loving and forgiving God, we thank you for your love and care that we are all safe as we come here. Give us the courage, discipline, and that you as we tackle or discuss any oppositions and concern that will be presented in this session. Help us not to humiliate others. Instead, we need to be respectful. Guide us to work with unity and understanding so that we can serve the people of Reina Mercedes with love, to show them that we are capable with our duties and responsibilities. Help us to trust our fellow officials, and thank you, Lord, for your forgiveness and blessing. All of these we pray in Jesus' name, our Lord. Amen. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Honorable Rodrigo Pascual and Convention, the Honorable Andre Dominic Buhangin, having the majority of the members of the Sangguniang Bayan, quorum is hereby certified. Mr. Presiding. Order. Letter of the House. Good morning, Mr. Presiding Officer and members of this august body. And I would like again to volunteer as this week's majority leader in behalf of the other members of this Sangguniang. Mr. Chair. I see no objection. As we move on to our session, Mr. Chair, I move that the reading and consideration of the minutes from the previous session be dispensed. It's dispensed with. We proceed to the privilege hour, Mr. Chair, and I move that the Secretary be directed to call members of this body who would like to avail of the privilege hour. For the privilege message, Mr. Presiding, as listed here, the Honorable Salvador Apostol will deliver a privilege message. The privilege is yours, Mr. Apostol. Thank you so much, Mr. Chair. Magandang umaga po. Lalong-lalo na po sa ating mga kasamahan sa Sangguniang Bayan ng Reina Mercedes Isabela. And I rise today on a matter of privilege to address an issue that calls for prudence, discipline, and a renewed sense of responsibility among our barangay and Sangguniang Kabataan officials, particularly in the way we manage and utilize our public resources. As we all know, our country continues to face economic challenges. Many of our constituents are struggling with rising costs of basic goods and services. In times like this, it is our duty as public servants to lead by example and demonstrate restraint and sound judgment in the use of public funds. In this light, Mr. Chair, I respectfully urge our barangay officials and our SK leaders to exercise moderation in spending, especially during barangay fiesta celebrations and other similar activities.
While we recognize that fiestas are an important part of our Filipino culture, isang tradisyon na nagbubuklod sa ating mga komunidad, dapat po nating tandaan na hindi kailangang maging magarbo ang selebrasyon upang ito ay masabing makabuluhan. Let us promote simple, meaningful, and community-centered celebrations rather than extravagant ones that may strain limited resources. Ang mahalaga po ay ang pagkakaisa at diwa ng bayanihan, hindi ang laki ng gastos. Furthermore, I would like to discourage unnecessary and costly out-of-town team-building activities. While team building has its benefits, Mr. Chair, honorable members, we must carefully evaluate whether such activities are essential and aligned with our mandate. Maari naman pong magsagawa ng mga ganitong aktibidad sa loob ng ating lokalidad. Mas praktikal, mas matipid, at mas kapakipakinabang po sa ating komunidad. In addition, I call on everyone to observe and support the directive of the President to conserve energy, especially in light of the current economic situation. Simple actions such as turning off unused lights, maximizing excessive use of electricity, minimizing the excessive use of electricity at pagiging disiplinado sa konsumo ng enerhiya can collectively make a significant impact. Mga kasama, public service is a trust. The funds entrusted to us are not ours to spend freely, but to manage wisely for the benefit of our people. Hindi po nasusukat ang husay ng pamumuno sa engrandeng selebrasyon o sa mga mamahaling aktibidad, kundi sa kakayahan nating magtipid, magplano at unahin ang kapakanan ng nakakarami. Let us lead with integrity, accountability, and humility. I encourage everyone to embrace a culture of moderation and responsibility in all our undertakings. Sa huli, ang panawagan ko po, maging huwaran tayo sa wastong paggamit ng pondo ng bayan at sa pagsunod sa mga panawagan ng ating pamahalaan. With this, Mr. Presiding Officer, I would like that a proposed resolution be included in today's agenda, which encourages all barangay officials and Sangguniang Kabataan officials to observe or to exercise moderation in spending during such celebrations and other similar activities, Mr. Chair. Maraming salamat po and good morning. Thank you, Mr. Apostol. With no objection from the body, the matter is included. Meron po bang question mula sa ating members ng council tungkol sa encouragement ni Mr. Honorable Apostol na magtipid sa paggastos ng pampublikong funds? Mr. Redoubtable. Good morning to everyone. Mr. Presiding, alam mo yung fiesta kasi, may mga instances na kahit ayaw man natin gumastos, ano? Pero kinaugalian na ng ating mga constituents na every time na may mga ganyan, hindi mo naman sila pwedeng stopin na magdagsahan sila sa bahay mo eh. That is our common practice ever since. Kaya yung paggastos, talagang matanda mo na pagpesta talaga, dudulugin ka. Si Honorable, punta pa yung mga 700 kilos yan. You could imagine 20 barangays. Hindi mo naman pwedeng sabihin, hindi ako magpipesta ngayon. Hindi ako maghahanda. Talagang pag politiko ka, gusto mo man o hindi. Siguro yung mga constituents natin, kasi na-observe naman natin yan. Pag ayaw nilang maghanda talaga, pwede, pero yung politiko talaga, gusto mo hindi. Barangay officials, SB, yan. Maraming bisita talaga, hindi mo naman pwedeng sabihin na, pasensya na po kayo. Talaga ganyan siguro. Pero yung mga programa siguro sa gabi, usually may mga barangay kasi naman kahit ayaw ni Kapitan, yung barangay officials, may mga kababayan din natin na nagsasuggest na gusto nila ipakita yung mga talent nila, programa na gano'n.
Konti-konti lang naman yata ang premyo ngayon. Yun, siguro sa ating mga politiko, hindi natin maabot yung tao na pasyalan tayo during fiestas na ganyan. Barangay officials even. Hello po, good morning po sa ating lahat. Mr. Presiding. Kasi po, tama po. Kasi nung sinabi po ng ating majority floor leader ay ang gastos po ng ating mga kabataan or gobyerno para po sa pesta. Iba po yung sinasabi naman ni SB Esteban. So, maganda po yung proposal ni SB, yung presiding officer, na magtipid. Pero tama, hindi natin maiwasan, Mr. Presiding, na gagastos sa pesta. Kasi kung minsan po sa aming barangay, hindi naman porke pesta ng barangay is lahat po ng pondo ng barangay ay gagastusin. Kasi marami pong paghingan ng tulong sa barangay na lang yung mga may kaya na may dagdag po sa gastusin sa pesta. Siyempre, sa ating mga kasamahan na SB pag pesta, natural na po yun, nagagastos talaga. Para po sa ating mga bisita, ganun po yun. Pero kung ano man na pag-usapan natin, kung sa proposal ng ating SB Ton, siguro pag-usapan natin kung ano po yung magandang gawin. Yun lang po, Mr. Chair. Madam Gutaran. Good morning po. Yung suggestion ni Sir Apostol, SB Apostol is okay po yun. Pero yung sinasabi naman ni SB Esteban, parang private expenses po siguro yun. Kaya sa tingin ko, nasa mga mamamayan po na bawat barangay kung gusto nilang gumastos kasi hindi naman po kasali sa gusto mangyari ni SB Apostol. Yun lang po. Mr. Bawas. Okay, good morning to everyone. So, na-experience na rin namin during our time with together Barangay Captain Albino Contapay, yung mga activities ng fiesta, sobrang napakahirap na i-budgetan dyan pag nag-celebrate po tayo ng kapistahan. Yan ang traditional na ugali ng taga rito sa banda natin. But sa mga ibang bayan, pwede naman po silang magpesta na kahit walang mag-celebrate lang ng kapistahan ng gabi, wala nang gaanong kagarbuhan, may decoration at mga intermission lang yung ginagawa ng mga ibang bayan sa mga kanilang barangay. O kaya, iisa na lang yung celebration, dun sa town celebration na lang. Hindi kagaya dito sa atin na halos lahat ng barangay magkakaroon po ng fiesta. Pero in my part, as a barangay captain before, isinama ko na yung barangay Bilador dun sa celebration ng fiesta para makaiwas lang po sa gastusin. Tama nga naman yung mga plano o kaya recommendation ni Honorable Apostol dahil hirap na hirap din yung pundo ng barangay kung saan ka hahagilap ng pundo para mapunduhan mo yung kapistahan ng isang barangay. Isang problema, yung sangguniang kabataan natin, sinasabay din nila yung sport activities gaya ng basketball. Asaan yung pundo ng kabataan? Ginagastos lang dito sa mga isang balay aspeto. Pero higit sa lahat, pagdating ng araw, asa na yung pundo ng kabataan? Iisang aspeto lang, iisa lang yung direksyon ng programang kanilang pinanghawakan dahil nalipat na po yung pundo sa kanila, yung 10% ng pundo ng SK. I think 25% ang matatanggal dun sa pundo na 10% para dun sa mga honorary nila.
So ngayon, isang bagay, yung mga panukalang gusto i-address ng ating Honorable Apostol na napakagaling mag-isip, pabor ako. Para naman yung mga pundo ng barangay may laan sa tamang lugar. Yun lamang po, maraming salamat. Back to you, my dear valedictorian. Thank you so much, Mr. Chair. With due respect to the question and opinion of the Honorable Esteban and the other members of the body, gusto ko lang po linawin that the privileged speech that I delivered did not explicitly state na pagbawalan po ang lahat ng mga private individuals o kahit sino man na mag-celebrate ng fiesta. What we are trying to encourage po are the barangay officials and the SK officials, since sila po may hawak ng pondo ng bayan. Sometimes when we do extravagant celebrations ng fiesta, nasasakripisyo po talaga, Mr. Chair, ang ating pondo. Hindi po may tatanggi po yan. A big chunk of our budget for the barangay mapupunta po sa mga cultural activities po natin. We are encouraging them na to at least observe moderation po in spending during these events, Mr. Chair, but not necessarily pigilan. Lalo na po, ang ating po mga Sangguniang Bayan members, every fiesta ng kanilang mga respective barangays, alam po natin how they celebrate fiestas po. So, ito po lang ay isang panawagan lang po to observe lang po moderation in spending, especially if we are using public funds, Mr. Chair. Magkano po ba, sir, yung nagagastos kada fiesta? Fiesta ng barangay, halimbawa. Ng isang barangay. Halimbawa, ng SK at saka ng barangay budget. Mr. Chair. Sorry, sir. Mr. Bawa, you're recognized. I've been serving my last term, that was 2018, 2019. Pagka nag-budget po kami ng mga programa sa kapistahan, kulang po yung 70,000 sa barangay lang po. Yun lamang po. Magkano po yung total budget ng isang taon sa barangay? Depende po kung ilan yung nakabudget doon sa IRA, NTA po nila. Hindi naman po pare-parehas po yung pondo ng barangay. Sa sitwasyon po ninyo noon, nung naggastos kayo ng 70,000 para sa fiesta ninyo, magkano po ang budget nila? Yung 70,000 po, kulang na kulang po yung binudget namin. Kulang po. Pero Kulang. magkano po yung budget ng buong barangay ninyo? Para malaman natin kung ilang porsyento ang kinain ng fiesta. Ang pondo po namin noon is kulang-kulang 3 million nung panahon na yon. So, kinukuha lang namin po yung mga programa na financial program dun sa mga MOE po namin tinatanggal po. And other resources ng barangay. Pinupunduan na rin po. Yeah. A little over 2% is reasonable, I think. I think mababa nga yun. Pagpakain. Para sa isang masayang occasion sa isang taon. 3 million and then you set aside just over 2%. That's good, I think. Mr. Sandman, sir! Good Yes, morning, Mr. Chair. On behalf po ng sa SK Council po. May example lang po ako, Sir Chair, sa mga SK ko po, lalo na po sa Barangay Dangan. Ang minimum po nilang ginagastos po is, Mr. Chair, every year pag sa pesta nila is worth 50,000 po. Parang sinusolder po nila yung pageant lang kung ano yung napag-usapan nila nila kapitan, siya ay sasagot ng pageant, worth 50K. Andun na po lahat, pero minsan po nagdadagdag sila kasi yung mga prizes and consolations po, iba sinusolder ni kapitan o kaya yung sounds and lights. And then meron pa po silang paliga po, o magkano naman po ang paliga. Mababa po yung 35,000 po pag nagpaliga kasi bayad lang po ng referee yun kung tutuusin kung pag isasabay nila sa festa nila. So, kung aabutin po, iba pa sa barangay yung sabi ni SB Bawa, 100K. Kung sabi mo ng SB, roughly, 100K ang kayang gastusin ng barangay kung sa festa. Kung 70 to 100K kasi may inflation na po.
Tapos sa SK po, 80K, ganun po. Magkano po ba yung budget ng SK? Sa isang taon? 10% lang po sa barangay po. Magkano yung total budget ng barangay? 10% ng barangay ang budget ng SK? Opo. Kung 5 million po ang budget ng barangay, Mr. Chair, 5,500,000 lang po ang pumapasok sa SK. Oh. Tapos mag-expend ka ng 50,000 para sa fiesta. Opo. Isang activity lang po yun. Kung tutusin, one night. Pageant, gano'n. Kaya, pag meron po ibang mga SK na nagpapa-SK night, abutin po ng 20 to 30K. Kung SK night, mas minimal po ang gastos doon. Pero kung pageant, 50K. Tapos may paliga pa siya, another 30K to 50K po yun. Depende po kung gaano kahaba yung liga. Kasi expenses po nun is referee, bola, management, and then merienda ng mga management at referee, and prizes. Alright, thank you so much, Mr. Sandman. Sa tingin mo, reasonable ba yung mga percentages na yun? Sa rate po kasi, Mr. Chair, kung sa pageant po, ang decorations po, maabot po ng 5 to, kung ipe-breakdown ko pa yung 50K, kung magpapapageant sila, range po ng decorations po sa stage and sa center, 5 to 10K po, decorations lang po yun. And then, lights and sounds, 10K to 15K. O di 25K ka mo na lang. Tapos, prices pa po nila, rent sa gown. Kasi minsan po, ang gown, meron po, kasi nagpapageant na rin po ako, 50K ang nagastos ko nun, pero hindi siya festa, December po yun. Ang rent po ng gowns, nasa 10K din po. Tapos, yung mga prices pa po ng mga, and then yung mga corsage, tapos yung mga sash ng mga candidates. And then lahat, iba pa ang expenses, dun po nakukuha sa kwan. Yung dun po hinugot sa miscellaneous expenses po. Given yung proposal ni Mr. Apostol ngayon na mag-exercise tayo ng prudence sa paggastos ng public funds, sa tingin mo, acceptable pa rin yung ganong, mag-continue pa rin tayo sa ganong tradition natin ng paggastos ng ganong level, or babaan natin or taasan natin? Ano po ang opinion ninyo? Sa opinion ko po, but if para mag-isip na lang tayo ng ibang paraan para mag-celebrate ng fiesta na mas makakamura at para makatulong po tayo. Malala ko lang po yung sabi po dati ng aming DILG na si Ma'am Bing Kayaba, tulungan natin ng gobyerno na magtipid. Kasi kung doon mo lahat ibubuhos sa fiesta, ang fiesta is 1 to 3 days lang. Kamo na lang ang event na yun. Kung binuhos mo kagad yung 50,000 hanggang 80,000 o magkano na lang natira, kung yun na lang gagamitin para sa youth empowerment, sa projects for the youth, o di mas madami pang natutulungan. Kasi para sa akin po, hindi po practical yung maggastos ka ng 50 to 80,000 isang gabi. Tapos yung mga ibang kabataan, parang hindi ko naman sa akin hindi naman po lahat ng kabataan is makakater ng fiesta na gano'n. May proposal ako, sir, para makatipid. Kaysa mag-renta tayo ng mga mahal na gown, bathing suit na lang, mas konti yung tela, mas mura. Ako na rin ang mag-sponsor at make sure na mag-a-attend ako doon at manonood. May bathing suit. Swimwear. Portion ba yung ninyo? May swimwear, boss? O yun na lang. At saka tanggalin nyo yung portion na yun. Swimwear portion, 2 ikot, 3 ikot, tanggalin nyo na yung ball gown. Mahal yung ball gown eh. At kapag nagsolicit kayo sa akin pang sponsor ng swimwear, ako nang bahala doon. Mr. Apostol, gusto pong marinig yung opinion ninyo, sir, kung given na ito yung traditional na nagagastos tuwing fiesta and yung relative amount nila sa total budget ng SK and barangay, ano pong naiisip nyo? Reasonable po ba iyon? Suggest nyo ba na babaan pa? At ano po yung mga areas na pwede nating gawin para makatipid kung yun po ang gusto ninyo? Personally, Mr. Chair, unang-una po, iba-iba po kasi yung paraan ng mga barangay on how they celebrate their barangay fiestas.
Masasabi po natin na yung iba ay extravagant talaga as compared to others. Pero meron po silang sponsors, Mr. Chair. May mga nag-i-sponsor po sa kanila. Ayun po, kagaya po na naging example ninyo, Mr. Chair, gusto ko yon. For example, in a beauty contest kung saan napakaraming categories, may gown, may casual wear, may sportswear pa minsan, tapos may swimwear. Why not trim it down na lang na mag-swimwear? That's one great example kung paano po magtipid sa isang event, Mr. Chair. But I'm not saying all beauty pageants should be like that. Otherwise, manunod na lang tayo ng bikini open, Mr. Chair. So, with that example, Mr. Chair, kung nag-prepare tayo sa isang barangay fiesta ng 6 na events for the celebration of the fiesta, baka pwedeng 3 na lang or maybe 2 na lang with highlights na kinakailangan nating ma-witness as a community para pong masabing may merrymaking, may gathering pa rin po nagaganap sa barangay. Hindi ko po alam, Mr. Chair, ano yung mga particular na pinagkakagastusan pa ng mga barangay, from preparation to prices and everything, accommodations po. But then again, kung kaya lang din po nating maging matipid lang din, unnecessary activities, tanggalin na po natin. Mga ganung bagay lang, Mr. Chair. Thank you so much, Mr. Apostol. Yung mga ganitong resolution, I welcome and I support this resolution. But I understand yung sentiment ni Mr. Esteban dahil magpipiesta na kayo next week, sir, right? Yeah, buddy! Yee! Alright. Naka-grocery na ata at nakapalengke na si Mr. Esteban kaya hindi niya na pwedeng bawiin yung kanyang magkarbong selebrasyon. At wala namang problema yung pag private funds naman natin at marami tayong pera, walang problema doon na maging galante tayo. Sabi nga nila yung kay Mr. Contapay, 70 kilos. Wow, ang dami nun Ilang baka yun? 700 kilos. Wow, ilang baka yun, sir? Ilang baka yun, sir? Wow, grabe. Ang dami nun, boss. Ang laki siguro ng gastos mo kada piyesta. Nung proclamation ko nga lang, ngayon lang ako sinisingil ng gumastos. Umaabot na ata ng 400K Malaki pala, magastos pala magpakain ng maraming tao. And I think mas marami pa yung 700 kilos na binabanggit ninyo. Kailan yung piyesta ng turod, sir, para ma-make sure namin na hindi masayang yung 700 kilos? Sa May? O, tingnan natin. Alright, yan po ang Pilipino. Kahit masakit sa bulsa, masaya. At yung Dangan, piyesta rin ata last week, no? Mr. Buhangin? Tama? Piyesta last week or this week? Yes. Yeah, very. Alright, but hindi ako imbitado sa mga ganyan events. I just wonder. No pressure naman kasi marami sa atin ang mag-graduate na dito, third termers sa ating members ng council. No pressure, pero wilante pa rin itong mga ito. Sure tayo na marami tayong makakain sa bahay ni Mr. Esteban, ni Mr. Kuntapay, at pero sure yan, si Madam Laring, ang ating number 1. Mr. Buhangin, may balak ka bang tumakbo next time for SB? Sure yan. Si Mr. Pascual. Hindi na po. Yeah, buddy. At ang ating secretary. Yes! Alright. Okay. I think this is an opportunity. Alright, Mr. Bawa first, sir. So actually, ito ginaganap yung kapistahan ng isang barangay. A Thanksgiving celebration. Kakaroon po ng mass pagka sa araw ng kapistahan, magpapasalamat sa may kapal sa isang taon na natapos at nangyari sa buhay ng isang nasa barangay. Lalong-lalo na sa amin, na farmers, pinag-prepare din namin yung mga tanim namin para maani namin ng maayos at maganda. So ngayon, ang celebration ng pesta, hindi celebration para birthday ni Kapitan, kundi lang, ginagawa lang yan, pagpapasalamat po sa may kapong may kapal. Yun, nagaganap ang kapistahan talaga. Wow, that is right, sir. Tama po. Yeah, very. That's thoughtful. Yun yung historical background ng fiesta. Kaya siya tinawag na fiesta. It's a feast.
And before, ang tradition noon was much of government functions ay ginagawa ng church. And tama po yun, Thanksgiving. Yep. And maganda yung occasionally sa isang community na after ng pagkayod natin sa buhay, merong mga pagkakataon na nagse-celebrate tayo at nagsasaya tayo. Na mag-party-party. Work hard, play hard, sabi nga nila. And an orgy from time to time. Alright? Any motion, Mr. Apostol? Maybe it's an opportune moment to pass this resolution. Yeah, but before that, Mr. Chair, unang-una po, bago po yung mga scheduled fiestas pa po ng Turod and Malalatang and Talungan, yung Town Fiesta, parang magbe-birthday pa soon ang presiding officer bago yung fiesta. Yeah, buddy! Alright! Wow, alright. It will be my birthday sa March 30, Monday next week. Wow. Alright? I assure you, where funds will be spent, they will be private funds. Yeah, buddy. Alright? Thank you, Nice Mr. one. Chair. Thank you so much sa pag-encourage at pag-pressure. Mukhang mapipilitan talaga ako mag-celebrate sa Monday. Yeah, buddy. What? I will be turning 38. 38, yes. 38 years old. Mr. Chair, paglilinaw po ulit before I make the motion na ang purpose po nito is to encourage lang barangay and SK officials to observe moderation in spending public funds. Yep. Sir Chair, The SK Federation President would like to be recognized. isingit ko lang po. Pero, Mr. Chair, discretion lang po ng mga barangay po. Kasi kung i-compare po kasi yung spending ng dangan sa ibang barangay na mas maliliit ang pondo, kayang-kaya po kasi tutusin, kayang-kaya ng dangan, ng Turod, and then Bangkero kasi sila yung top 3 na malalaki ang pondo dito sa Reyna Mercedes. Kung yung percentage po nila, kung yung umabot ng 50 to 80K, is sakto lang po sa kanila kasi malaki na rin po kasi ang ira nila. I-compare po sa ibang barangay na hindi umaabot ng 5 million yung per year nilang nakukuha na pondo, is expected po na mas minimal po ang kaya nilang gagastusin kasi po. Kung i-compare mo sa 5 million, i-compare mo sa 3 million na budget, is kung ang 5 million kayang gumastos ng 50K sa isang fiesta, and then sa 3 million lang yung budget sa ibang barangay, expected po na mas mababa po ang gagastusin nila. Kaya yung kung example ko yung dangan, hindi po lahat applicable sa ibang barangay po yung kanilang pag-expend ng pondo ng barangay pag sa fiesta po nila. Yun lamang po. And ang na-observe ko lang sa psychology ng mga voters ay mataas yung regard na binibigay nila sa isang leader kapag galante yung leader sa mga special celebration. Halimbawa, kapag tatanungin mo sila, bakit love mo itong kapitan na ito or itong politician na ito? Kasi ang ganda ng fiesta eh. Kakaiba yung mga events. Ang gaganda ng mga activities. So, kung gusto ninyong maging popular at maganda ang reputation ninyo sa inyong mga constituents, gandahan ninyo yung fiesta ninyo. Doon kayo mag-budget ng malaki. And somehow, yun yung metric ng mga voters ng performance ninyo. Mr. Bawas, sir. Sa katunayan, hindi naman kasama yung mga barangay na gagastos ng ganong kalaki. Kaya nasabi ko na noon, nasama yung Milador sa isang grupo ng poblasyon nung araw ng kapitan ako. Like District 1, District 2, Labinat Pequeño, Labinat Grande, Talungan and Smithfield. Pag magpepesto yan, isa yan. Walang night activities yan sa programa ng kapistan. Isa na lang yan sa bayan na lang po na gagawa ng programa. So hindi apektado yung mga barangay dito sa mga proposal na resolution ng Honorable Apostol. Yung mga ibang barangay kabilang na lahat doon sa mga pagtipid na ina-address po ng ating Honorable Apostol. Pero itong 1, 2, Labinat Grande, Labinat Talungan and Sinipil, they are not affected dito sa programa na ito na gusto masulong ng ating Honorable Apostol. Pero mga ibang barangay na may kapistahan ng araw at gabi,
Yun ang mga apektadong barangay. Dahil may pondo po silang, kasi kung minsan tama po yung sinabi niyo po, Honorable Vice, na pagka maganda po yung programa mo sa araw at gabi, tinatanong ng tao yan. Sa susunod na eleksyon, sigurado, okay, perfect po yung boto ng mga tao. So, hindi naman pinagbabawal, kundi limitahan lang yung paggastos po ng pundo ng barangay. Para hindi lang ma-address lahat yung mga pundo na nilaan sa kapistaan dun sa isang bagay lang. Yun ang pakay ng ating ginoong Honorable Apostol. Kanya payong-payo ako, isa akong ma-approve dun sa mga gustong isulong dahil galing din ako sa kapitan. Napakahirap din yung maghanap, lalong-lalo pagkaabot ka na ng fourth quarter kung may mga programa ka, napakahirap pong hahagilap ng pondo. Maraming salamat yung lamang ko. Tama po yan, sir. Tama po yung sinasabi ninyo. I think maganda na mag-focus yung budget sa mga events and arrangements na malaki ang impact sa public, yung nag-enjoy talaga sila. Halimbawa, tama yung sinabi ni Mr. Apostol kanina, nabawasan natin yung outing at saka mga internal seminar at saka training. Kasi hindi nag-enjoy ang tao dyan eh. Kayo lang nag-enjoy eh. Libre merienda. Tapos honorarium sa speaker. Tapos mahal gasolina sa dinadyawan, kayo lang. Tapos naiinggit pa yung mga constituents ninyo. Itong mga ito, nagpunta na naman doon. Naiinggit sila tuloy. So, bawasan nyo yun, pero i-allocate nyo sa mas may malaki ang impact ng mga events. Yung mga tao gusto nila kapag maganda yung pwedeng talent shows, pero involving yung mga locals, mga kanta-kanta, rap battle, yeah buddy. Pwede kayong maglagay ng booth para sa mga local businesses o yung mga gustong magluto-luto dyan or kahit anong product nilang gustong ilabas, pwede yun. Any fun things. Mas maganda doon ilagay yung budget kaysa sa mga budget na hindi direktang naimpakan yung tao na puro internal, like outings, trainings, and seminar. Tama yung sinabi ni Mr. Apostol kanina. Yun yung mga pwedeng bawas-bawasan. Yep. Mr. Apostol, Mr. Esteban first. Mr. Chair, Mr. Presiding, Honorable Buhangin, siguro nabanggit mo na may dalawang sports kasi na napakagastos talaga. Mataas ang gastos. Say, basketball, yung liga sa pageant. So, hindi naman po pwedeng tanggalin natin yung sports activities sa mga kabataan, di ba? Yun nga the very purpose of our fund, yung pundo natin para maiwas sa droga, etc. etc. Now, ano kaya kung mag-isip na lang tayo ng mga sports activities na aside from basketball and pageant na hindi masyadong magastos na gano'n. Kaya lang yung mga kabataan kasi natin ngayon, parang buhay nila yung bola eh. Saka yung pageant sa kababayan din. Saka yung dalawang activity kasi na yan, kung gusto mo yung pageant na magdamag ang tao na manood, pwede yun, pageant maganda. Saka may mag-i-sponsor kung sa ano lang, si Sir. Naka-swimsuit lang sila. Siguro ba, pero hindi pwede tanggalin yung basketball ano. Marami naman mga sports activities na hindi naman ganun kagastos, di ba? Regarding po sa basketball, SB, meron diskarte po ng ibang mga barangay po. Parang po sa amin kasi this April po, meron po nag-reach out sa akin na mag-sponsor ng basketball paliga. Imbes sana po yung 100% po ng expenses is i-charge sa SK po sana. Yung sponsor po, parang sasagutin niya po ang 70% po ng gagastusin namin sa liga po namin. And then yung rest na 30%, yun na lang po ilalabas namin na budget para po matuloy po yung activity namin na magpa-basketball kami sa barangay po namin. And then, yun na rin po yung isang way para makatipid din po kami at saka makapagpa-activity po kami para sa barangay namin. And then, meron tuloy-tuloy pa rin po yung kasiyahan ng barangay namin kasi hindi na namin i-shoulder lahat ng expenses kasi may nagpresenta na
mag-sponsor po sa paliga po namin. And then, yun na po ang way po para makatipid kami. And then, ganoon din po, applicable din po sa pageant kung meron din po mag-sponsor o kaya ikaw na SK, ikaw na kapitan, kung mag-outsource ka sa ibang mga department o kaya sa mga ibang private na company, ganun, kung willing po silang mag-sponsor sa event nyo, pwede po kasi mas malaking tulong na po yun kasi kung isusoldan nila yung 50%, ganun, 50% sa the rest sa barangay na, malaking tulong na rin po yun. Nakatipid ka na pero nakapagpasaya ka pa rin sa mga tao mo kasi hindi lahat kinargo mo yung gastos. And baka po mas maganda pa po yung kakainatnan kasi kung yung full support po nung mismong nalapitan mong sponsor ay ibibigay niya lahat, yun po, nakatipid ka na po sa lagay na yun, SB. So, diskarte na ng barangay ni Kapitan saka SK yun, ano? Opo, Yung kung sports. meron po silang makuhang sponsor. Sa distrito kasi, ang daming superstar dyan na nasa Amerika na. Kaya sinabi mo siguro, yung sponsor, hindi pwedeng matanggal sa 12. Opo. Kasi ilan yung magkakapatid na nasa Amerika na superstar sa basketball. Sila yata na every Hindi, year na. hindi po sila yung mag-sponsor, SB. I-sponsor Iba sila. iba pong ban po. Meron pong lumapit sa amin, open naman po kami and then maganda naman po yung proposal nila para sa amin, SB. So yung kay SB Apostol, Honorable Apostol, napakaganda talaga yan. So, yung paggastos na dyan, for as long na may mag-offer ng mag-sponsor, it's good enough. Yun lang. Yan po masusukat po ang isang leader po kung marunong po siya mag-outsource ng ibang mga sponsor, makipag-communicate sa mga constituent nila kung sino ang kwan para po makatulong sa tamang pag-spend ng budget po ng barangay po namin. Yun lamang po. Thank you, sir. Ano ko lang, meron bang sa atin, meron bang safe na paliguan ng Karayan dito sa Reyna Mercedes? Wala. Meron? Ang magat? Parang gusto kong magtampisaw sa birthday ko eh. Doon na lang tayo mag-celebrate hanggang hapon. Malayo yun eh. Marami tayong itatransport na tao kapag ganun kalayo. River po ba, Mr. Chair? River o... Pwedeng resort, right? Oh my gosh. Alright, okay. I'll keep that in mind. I'll keep that in mind. Mr. Esteban, sir. Kung may plano ka sir na maligo sa ilog ngayon, huwag muna. Kasi? Kasi mabaho. Parang galing ko nung isang araw doon, maligo sana ako, pero araw, amoy pigil na naman, bago din. Baka, sir, huwag kang mag-ano dyan, may nagwawasin ng mga sasakyan na nagkarga ng baboy dyan. Sabi nila, parang babalik tayo sa problema ng ano. May nagwawasin daw ng mga sasakyan na nagkarga ng baboy. Bakit ang baho ng tubig, sabi ko? Doon na sa magat sila nag-washing ngayon, hindi na sa Hindi irigasyon. ko alam, hindi ko sinabi na yan, sir, pero meron daw. Kaya mabaho yung tubig, sir. Wag kayo muna maligo sa ating mga bata. Mabaho daw. Okay. Alright. May amoy din dun eh. Alright, tama na. Alright, Mr. Apostol, sir. Maraming salamat, Mr. Chair. Moving on, Mr. Chair, I would like to move for the passage of a resolution encouraging all barangay officials, including Sangguniang Kabataan officials in the municipality of Reyna Mercedes, to exercise moderation in spending during barangay fiestas, sports activities, and other similar celebrations, and to encourage, or rather discourage, unnecessary out-of-town team-building activities, and to observe the directive of the President to conserve energy in light of the current economic challenges. So moved, Mr. Chair. I second the motion. All who are in favor of the motion, kindly say aye. Aye. Those who are not in favor, say nay. The resolution is passed, sir. Congratulations. Thank you so much, Mr. Presiding Officer. Moving on to our session, I move that we recognize the Honorable Chair of the Committee on Education, Honorable Paulo Banjo Aradun, to render a committee report with regards to the proposed establishment of an education office in the local government unit of Reyna Mercedes, Isabela.
Our number one is recognized. Thank you, Mr. Presiding, and council members, our staff, pagpalang umaga na imbag nga bigat na pintas nga makasa nga umatan itang namin. An ordinance establishing the Reyna Mercedes Education Office, defining its mission, functions, organizational structure, and appropriating funds therefore and for other purposes. For the overview, the committee conducted meeting last March 18, 2026 with our committee member, Honorable Salvador Apostolito, and Reyna Mercedes District Principal in Charge, Sir Federico Diculing Jr., a review and series of consultations regarding the proposed measure to institutionalize a dedicated education office within the local government unit of Reyna Mercedes. This initiative aims to streamline the delivery of educational services, manage local scholarship programs, and strengthen the coordination between the local government unit of Reyna Mercedes and the Department of Education, Reyna Mercedes District, to provide effective and efficient support of the local education system. For the findings and observations, after careful deliberation, the committee presents the observations. Necessity of the office. Currently, educational initiatives are spread across various departments. Consolidating this under one office will ensure better accountability and more efficient implementation of the programs. Priority programs and interventions. We have the first 1,000 days. The second is the feeding gap. Third is the early childhood education, and the fourth is the foundation literacy for the oral program. Organizational alignment. The proposed structure includes a municipal education officer and support staff which aligns with the local government manpower capabilities. Will ensure the systematic planning, coordination, monitoring, and evaluation of LGU-funded educational programs and projects. The fiscal impact, the appropriation of funds for the initial year covers personal services and maintenance and other operating system. The committee finds the budgetary requirements to be within the Special Education Fund or the SEF Fund amounting to 250,000 pesos is hereby appropriated from the SEF for initial establishment and operational expenses, including the creation of initial plantilla positions, purchase of equipment, and setting of the office space. For the recommendation, in view of the foregoing, the committee finds the proposed ordinance to be timely, legal, and vital for the human capital development of our constituents. The committee respectfully recommends the approval of this ordinance, and I urge our fellow council members to support this ordinance. Maraming salamat po, and magandang umaga po sa atin lahat. Thank you so much, Mr. Number One. Is there a motion for its second reading, sir? Yes, Mr. Presiding. All right. Let's have a copy of the ordinance, please. Mr. Presiding, motion for 5 minutes break po for the copy to be distributed. Thank you. All right. We are in recess. 5 minutes. Mr. Esteban, kapag may nagsusumbong siguro na gano'n na nagwawashing sa ilog, pwede tawagan yung pulis para pumunta doon? Ha?
Pag-ilaw na masingan yung sa gobyerno, kayo. Libre pa tubig. Palala ko, sir. Palala yung resort niya. Nung last Sunday, nag-birthday ako sa distrito. Bisita lang dito sa mga kikiyas sa distrito. Yun ang tinanong sa akin. Isbi, ba't kayo bumitaw dun sa ano? Dahil sa pingin sa amin, hindi na kami makahinga doon, kami mga kikiyas. Ba't kayo bumitaw doon? Sabi, bawa naman pag-gabi. Masusuka ka sa amin. Yung pag nag-report si Pedro mamaya, ito pala, kaya talaga ito naman po yung mga namamatay. Patay ba ito maboy niya? Hindi nila tapos sinaya ang mga. Kasuhan yung magkaroon na. Sabi nila, ayusin nila, lumala ng pas. Lumala. Minusap ko dyan. Nagbuhat kita di pag-reswak tumuwak. Bilang pag-trip, ito na lang. Siya na lang magtanong ng bike, zero. Pinagwasin na. Bili rin daw siya doon ako eh. Grabe na talaga. Hindi naman issue. Pero nung birthday ko kasi hindi hindi ano eh. Dapat na nung kumakain si Mayor, doon kumakain ko doon. Wala na. Pagpalikod na si Mayor. Iba yung direction doon. Depende kasi sa akin eh. Pero kaya naman sa ano. Pati yung na-stock pa
Order, we are back in session. Gentlemen and ladies, please take your time in reading the draft ordinance, please. And as you're reading the draft ordinance, I would like to ask Mr. Secretary to calendar for the next session. We take up we bring back in issue the issue of piggery. Let's invite to testify in session the head of sanitation of the municipality. Dahil kung meron pong singular official na pwedeng makagawa ng paraan para masolusyonan yung problem ng masangsang na amoy, pollution sa hangin at sa tubig ay yung sanitation. He can declare it as a nuisance. There are reports na naglilinis ulit sila sa ilog at mas grumabe yung amoy na aamoy sa paligid. I maintain my position na hindi dapat na-cooperate ang isang piggery sa lugar na maraming nakatira at hindi dapat naghuhugas ng mga truck ng baboy sa natural bodies of water. But something has to be done. And the first person who could do something is the head of sanitation. Yun yung responsibilidad niya ayon sa local government code. Alright. For clarification, the head of the sanitation, i-invite ko ba during the session or during the committee meeting? Session na lang. Let's be in session and at the same time parang committee of the whole na rin yun. Yeah, buddy. The floor is open for debates on the draft ordinance establishing the Reina Mercedes Education Office, etc. Mr. Chair, Mr. Bawasan. so matanong ko lang, dito sa mga sinusulong ng ating Honorable Committee on Education, Honorable Banjo Adon, under Section 272 of the Local Government Code of 1921 provides for the establishment of a special education fund or the institution of an educational 1% tax on the real property collected by the LGU to support the operation, maintenance, construction of public school building upon release to the local government school board. So, I think, Honorable Banjo, ito dati nang ginagawa ng ating local government unit, itong programa na ito, no? Kasi nag-attend din ako minsan ng mga meeting na dati nang existing na itong nilalabasan ng pondo galing sa collection ng real property tax. Tama po ba? Yes, Honorable Bawa. So anyway, ngayon may binababa din na pondo galing sa education, yung MOE sa kanila.
bawat eskwelahan. For them, dun sa operational expenses, dun sa isang school, na bawal na ngayon yung mangolekta mag-solicit bawat mag-aaral. Yun ang programa ng ating sa kataas-taasan. So lahat po ba ng mga school ngayon ginagawa yung mga programa ng ating national government? Yung programa, bawat barangay, wala na po bang ganung mga sitwasyon na nangongolekta po sila ng mga funds para sa isang i-budgetan na programa ng isang school? Wala na po ba o meron hanggang ngayon? Mayroon po, pero hindi na ganun karami, Honorable Bawa po. Okay, salamat po. Thank you. With this section 272 po, from the local government po, ito po yung Special Education Fund. Talaga pong matagal na po na we get the 1% tax from the real property. Binibigyan po ng LGU ang maglalaan po sila ng pondo, kinukuha po sa real property tax for the 1% po ng para sa LSB po natin. Mr. Chair. Sa bawas. Sa katunayan, marami ding mga eskwela dahil yung malalatang, malapit din kami doon sa kinakatayo ng school ngayon. May mga pagre-raise ng pundo, yung eskwela nagbibigay sila sa mga parents o kaya lahat ng mga magulang, yung mga ticket ba na tawag nito may parapol-rapol, regularly ba na wala po bang sabit o kaya problema yung isang school para mag-raise ng pundo? Di ba? Ang alam ko dyan, kailangan i-register muna natin yan bago natin gagawa ng mga ganong sitwasyon. Hindi po pa illegal yung mga ganong sitwasyon or legal talaga na dapat gawin ng isang eskwelahan para makapag-raise po ng isang pundo para dun sa nilalaan nilang programa. Mr. Presiding, Honorable Bawa, I think nasa provision o guidelines po ng DepEd ito. Kasi po, ang topic po natin ngayon is yung sa Education Office. And yung mga ganun pong mga situation or mga instances po, I think sa DepEd na lang, DepEd po, nila kung paano nila ginagawa po yung mga ganun po, yung mga solicitation, mga program po nila ng mga raffle, ganun po. Nagpapaalam po ata sila sa division office through the district office, Mr. Presiding. Kasi na-experience namin bilang isang magulang. Pag nagre-raise kasi ang isang school noon, yung mga teacher na mga gamit sa isang classroom, pero ngayon may miscellaneous other expenses na po bawat eskwelahan. Doon, nangongolekta po sila ng pundo para pambili doon sa mga pangangailangan doon sa loob ng isang classroom. And then pagdating ng mga vacation na yan, wala na yung mga naikabit, hindi na bumabalik. Kagaya ng kurtina nung araw.
Nakikita namin yung mga ganong sitwasyon. So, hindi naman siguro masama na sabihin yung totoo. Para ipapaliwanag lang yung mga sitwasyon. Kasi pagdating na naman ng pasukan, magpapasulisit na naman sila para pambili ng ganito. Hanggang ngayon ba, ginagawa pa rin ng eskwelahan itong mga ganitong sitwasyon? Nung araw. Wala po ang ganong mga sitwasyon ngayon? Sa ngayon po, wala naman po akong napansin na ginagawa po nila ngayon yan, Honorable Bawa po. Hindi, natanong ko lang ito, Honorable Bonjo. Opo. Parang gusto ko lang iklaro lahat para malinaw na malinaw yung pagpasa ng isang ordinansa na dapat ipunduhan po natin para dito sa special education na funds program ng mga education dito sa bayan ng Reyna Mercedes. Yun lamang po. Maraming salamat. Thank you, Honorable Bawa po. I think Mr. Honorable Bawa made an interesting point and a valid point. Totoo po yan. Madalas ko pong na-observe mahilig mangolekta yung mga teacher at mga principal, nakakainis. Mabigat ang allowance. Mabigat din para sa mga parents na magbayad sa mga ganyan. Nape-pressure yung mga estudyante na mag-solicit. Yung pinagsosolicitan, nape-pressure din. Tapos kapag hindi mabebenta ng estudyante yung raffle ticket, yung mga collection mandate, may punishment or walang bonus, hindi maganda yun. Kahit sabihin mong voluntary yun, may pressure may influence ka sa bata Nasa position of authority ka, na-influensyan mo yung bata, lalo na yung bata pa, hindi nakakapag-isip ng maayos, na-influensyan mo siya Tapos maapektuhan pa yung grade niya, hindi distasteful, hindi siya cool, hindi maganda. I think nung panahon ni Sara, nung Department of Education Secretary siya, meron ata siyang circular na inilabas na bawal yung mga ganun. I don't know kung active pa yun. So, para sa mga teachers, tsaka school administrators, mga principal, try po nating iwasan yung mga ganung policy. Hindi po maganda. Meron pa po bang katanungan? Points of debate dito sa proposed ordinance? Clarification lang, Mr. Proponent, dito sa Section 9, Appropriation of Funds. Ito po ba ay na-appropriate na dati sa annual budget o hindi pa? Hindi pa po, Honorable Presiding. Well, Alright, I think magkakaroon tayo ng issue dito dahil pagdating sa mga budget, kailangan nating isama sa annual budget and kapag may realignment, saka mo i-realign. Yes po, Mr. President. certify mo na may savings from the same category. Hindi siya mag-originate yung appropriation dito sa ordinance itself. Pero in any case, meron na bang funding yung kung itinayo ito tapos wala tong appropriation na to na 250 pesos, kaya ba niyang mag-ooperate without this appropriation? Meron na bang, pwede bang hugutin yung funds elsewhere? Pwede po, Mr. Presiding. Pwede rin. Alright. Kukunin po sa CEF fund po. Okay. That can be a subject of amendment later. Yes. Meron pa po bang katanungan mula sa members ng council, please? Alright. The period of debates is closed. The period for formal amendments is open. Meron po bang proposal para i-amyendahan ang draft ordinance? So I suggest muna with the permission ng members ng council at ng proponent, strike out muna natin yung section 9, Mr. Secretary. That's my proposal. And renumber natin yung mga sections accordingly. And pwede nating i-take up, sir, if this matter is critical, pwede nating i-take up sa next sessions or even on the third reading kung
aabot sa third session yung third reading kung paano natin itatackle yung appropriation itself. Baka pwede kang maglagay ng appropriate provisions about sa realignment ng fundings na in accordance with the local government code. Alright? Any objection to that proposal for amendment? Alright. Note that, Mr. Secretary. Meron pa po bang proposition for amendment on this draft ordinance, please? The period for formal amendments is closed. Is it your motion, sir, to have it passed on the second reading and the third reading be taken during the next session? Yes, Mr. Presiding. All right. Let's take this up on third reading on the next session. Mr. Secretary, please calendar this matter. Yes, Mr. President. With no objection from the members of the council, this draft ordinance has passed the second reading. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Presiding, and to all the council members. Thank you, Mr. Atun, and we're looking forward for the third and final reading of the proposition. And hopefully, kapag na-establish na, Mr. Chair, honorable members of this body, ang ating Education Office in the Municipality of Reyna Mercedes, ay makapag-uwi na rin po tayo ng isang recognition from the Sinergia Foundation, which is the Seal of Good Education Governance, na focusing on basic education po sa ating bayan ng Reyna Mercedes Isabela. So keeping our fingers crossed na makapag-uwi ng award later on. Moving on, Mr. Chair, I would move that the Honorable Chairman of the Committee on Public Utilities, Honorable Arnold Barangan, be recognized to render his committee report. This is with regards to the conducted committee hearing last March 18, 2026, the request of the RMTLA Centro for a Fair Hike. Mr. Chair. The handsome gentleman is recognized. It's our pleasure and honor to behold your face, sir. Thank you, Mr. Chair, and thank you, the floor leader, Honorable Tony Apostol. Last March 18, we conducted a committee hearing on public utilities and facilities. It was attended by the tricycle operators of Reyna Mercedes, and yours truly, our Vice Mayor, and one member of the Public Utility, Honorable Cotaran, and other representative from the TODA, and also present is our franchisee officer, our secretary, Mr. Restibawa, and other concerned stakeholders. During the hearing, the representatives, they presented their appeal to the body during the meeting na magkaroon ng fare increase and added one passenger sa isang biyahe due to high price of gasoline dito sa ating bayan, and I know the whole Philippines. And during the hearing, sinabi nila that they want to increase 5 peso in the minimum fare within our area, Reyna Mercedes, and additional 10 pesos for the trips from Reyna Mercedes going to Cagayan City. And they also appeal that additional one passenger per trip to help offset operational cost. The committee recognizes the validity of the concern raised by our TODA members or TODA sectors. It also acknowledges the potential impact of fare increase on our commuters, particularly the students, our workers, and low-income residents who rely on the tricycle service for daily transportation. In view of the foregoing, committee emphasizes that the need to strike a balance between supporting the livelihood of our tricycle operators and also to protect the welfare of our commuting public. Further evaluation, consultation, and possible recommendation to this
August body. But unfortunately, Mr. Chair, after our committee hearing, our President, PBBM, announced na sinisuspend ang pagtaas na pagtaas ng pasahe throughout the country. So, but I am requesting to this August body na kung ang pasahe ay nasuspend, siguro pwede nating bigyan ng pansin yung pangatlong request nila to add 1 passenger per trip para naman po matulungan natin ang sektor ng mga TODA. In this matter siguro wala nang increase kasi nga bawal as our President na sinabi during his I don't know if it's executive order during March 18. So that's all, Mr. Chair. And I would like to ano po ang gusto ng body that para matulungan po natin ang TODA sector as our secretary kanina po nag-uusap kami na pwede bang via resolution as the matter naman na temporary lang naman yung kanilang request hanggat hindi po naayos yung gulo sa Middle East dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina. But if it is an ordinance, siguro magiging permanent na ito as our TODA members naman, they're appealing for a temporary pagdagdag ng pasahe or additional. If it is okay with the body, I move to include this resolution para man po mapagbigyan natin ang ating mga TODA members, Mr. Chair. Thank you, our Majority Leader. Motion is granted. The matter is included in the calendar and will be taken up. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair. Mr. Bawa, sir. Honorable, sir. Hindi ba isang problema sa Land Registration Authority or Office kasi yung mga motorcycle na dito sa atin binabaybay itong National Highway. Yung pagdagdag ng passenger para may bigay din natin yung sapat na tulong sa kanila dahil may direktiba nang galing sa taas na walang sino mga transportation na magtaas ng pasahe. So pag sinuway po natin yon, tayo naman po ang magkakasala. So ngayon ang tanong ko, for just a clarification, Honorable Barangan. Pag inalaw natin, binigyan na natin ng additional passenger itong mga bumabaybay sa National Highway, at walang sapat na batayan, hindi ba magkakaroon po tayo ng problema? So finally, ang alam ko dyan, doon sa dating ordinansa, if 4 lang na passenger allowed doon, magkakaroon ng amendments doon sa ordinansa para idagdag natin yung gusto ng tricycle. Paglilinaw lang po ito para sa ganun, yung pagtulong natin sa kanila, hindi sila papasubo. Kasi yung tricycle, ang alam ko dyan, hindi pwedeng may sabit dyan. Kung ilan lang yung allowed na passenger lang na kayang bitbitin na nasa tamang posisyon, yung pag-upo, yun lang ang pwedeng isakay ng tricycle. Pag dinagdag pa natin ng 2 o isa yan, saan natin ilalagay yung pasahero na para masatisfied po yung kanyang pag-upo. At pag nahuli sila sa highway, overcapacity. May violation yan. So ngayon, may mga pag-amend dito sa ordinansang may pasa para legal po yung pagtawid po nila sa daan na ito. Kung
confirm muna natin dun sa LTO kung okay lang po sa kanila. Ang mahirap dyan na Mr. Chair, pag just in case hindi natin inaano ito na kung magkakaroon po ng aksidente. Okay, yun lamang po. Mr. Arnold Baraman, sir. Mr. Chair, I think the MTOP pass by our TODA, Mr. Secretary, may ask kung 3 ba o 4. I think it's 3 or 4. Under sa MTOP natin, ang ina-allow is 4. Pero dito sa sa pag nagbabaybay sila sa sa highway natin is 3 lang. Kasi ang doon, mayroon tayong provision doon sa MTOP na lahat ng mga yung mga rules and regulations, yung mga guidelines ng LTO, hindi natin sinusupersede yun. Yung yung sa atin lang, ibig sabihin, pagka within the municipality sa mga barangays, minemaintain natin yung 4 passengers. Pero pagka sa palagi ko silang sinasabihan na yung ordinansa natin, yung MTOP code natin is for yung yung ina-allowed natin. Pero pagka sa highway na, hindi na natin sakop yun. Kasi national na yan, gago. So kung baga, hindi na nag-emanate yung natin doon, yung MTOP natin doon. So kaya yung yung can I proceed, Mr. President? Yung hinihingi ni ng mga TODA kasi magdagdag sila ng isang pasahero. So ibig sabihin niyan, hindi rin tayo magbabiolate sa national kasi hindi sila magbabaybay doon na so ibig sabihin within the municipal level lang. Yun lang. Mr. Arnold Baraman, okay na po. Thank you, Mr. Secretary. But if 4 is the capacity po within our jurisdiction, so magiging 5, that is the question. Kaya nga I am asking the body if it's possible to pass this, pagbigyan yung request, the appeal of our TODA operators. And then if it is okay na maging 5, na sabi nga ang ating franchisee officer na pwede naman na allowed kasi hindi naman na babaybay sa national highway, Mr. Chair. Alright. Mr. Bawa, sir. Para sa akin, para makatulong naman po tayo sa kanila, pwede na rin siguro dito sa localization natin. Pero pag tumawid sila pagka binaybay nila itong national highway, yan mahirap natin i-explain yung 3 lang ang allowed. So although kino-cover na natin, pinasa na natin yung 4, kung mag-request sila ng isa, dito lang sa local natin, pwede rin siguro. Pangsamantala lang. Question sa ating head of franchising, meron bang specific regulations mula sa national agency, sir, about sa capacity ng motorcycle? Wala. Meron pa hanggang 3 passenger lang po. Nakalagay yun, regulated ng LTFRB at LTO? Opo. Dalawa po sa tricycle sa sa likod ng motorcycle. Hindi na inaalam yung buko doon sa side ng ang naging doon compartment yung sa passenger kasi dati kasi pagka nakaside hindi siya comfortable na so kailangan sa at saka dati po Mr. Presiding, dati yung tricycle meron pang side seat sa labas, tinanggal na yun, wala na.
ang ina-allow sa loob na lang yung sa side. Pero within sa municipal level, ina-allow na uupo doon. Pero sa highway, hindi na ina-allow. Yun po yung mga ano. Wow. So sabi ng LTO, hanggang ilang pasahero lang ang kailangan nating ilagay? 3 po. Isa sa likod ng driver tsaka 2 sa loob? Opo. Kaya yung ano po, kaya doon sa ano po, sa municipal level, yung dating ginagawa na 2 sa likod ng driver, 3 sa ano, sa loob na. Yun na, yung kaya i-re-request sila na mag-ano isa. Alright. Okay, ito po. Mr. Apostol, meron ka bang opinion dito sa issue? Maraming salamat, Mr. Chair. Actually, recently po ay nag-conduct din po ng series of hearing ang Committee on Public Utilities purposely for updating the motorized tricycle operator the franchising and operation of motorized tricycle within Reino Mercedes Isabela. We're still awaiting for the final, for the signed copy of the ordinance, Mr. Chair, which updates the provisions of the ordinance. And in the previous MTOP ordinance that we have, actually we have Section 7, the operating conditions allowed. Letter D, nakalagay po dito, no tricycles shall be allowed to carry more than 4 passengers excluding the driver. It says here, Mr. Chair. I'm not really sure if the committee has updated this certain provision of the ordinance, Mr. Chair. No more than 4 passengers excluding the driver. That's what it says here in the ordinance, Mr. Chair. Pero dun sa Certificate of Registration sa LTO, Mr. Secretary, may nakalagay na capacity dun, di ba? Opo. Yun ang linagay na capacity, 3+1. 3+1 po. Yun talaga? Explicit? Opo, yan sa ano. Kasi nagkaroon po kami ng series ng meeting with the LTO. Palagi nilang sinasabi na pagka bumabaybay sa highway, is free lang yung sa passenger. Tapos dito naman sa within the municipal level, sa local, during yung crafting ng ordinance, tinignan din namin yung mga ibang municipal. Ang ina-allow naman is 4. So ngayon po, humihingi po yung ng karagdagang isa na para maging 5 para offset yung gastos kita temporarily. So yun. Okay. Alright. Mr. Esteban, sir. Mr. Secretary, ano kayo ang kwan? Mr. Presiding Officer. Ano kaya ang kwan? Reason behind ng LTO, bakit ayaw nilang may maupo dun sa side seat dun sa loob? Kung ako ang pasahero, I prefer to stay there rather dun sa likod ng driver Kasi may mga insidente na lalo kung inaantok ka, yan sa likod yung traversing ng National Highway, inaantok ka, may nahuhulog na sa likod. Pero kung dun sa side seat sa loob, kung hindi man kalakihan naman ang katawan mo dun, mas gusto ko doon. Ano kaya ang rason ng LTO? Bakit ayaw nila sa loob may mas safety doon? Mr. Secretary. Oo. Mas maganda Ayun po, maganda po kasi safety ka doon. during po yung meeting na namin. Tama rin po na na mas delikado sa loob. Pero yung mga cases na kung dadalawa siguro is
Kasi kailangan lang dyan kasi yung likod kasi unbalance na kasi pag nasa loob sa yung tatlong pasahero mo, unbalance yung ano, baka lalong berengkwal. So, diyan. So, yun, no? Yun pa rin yung ano, kaya tatlo, dalawa sa ano, mayroon at mayroon sa likod. Pero hindi siguro na dalawa ng pasahero, not necessarily na mayroon sa likod ng ano. Meron na kung ano, total, nag-guest ninyo sa akin itong mga issue na yan. Meron pang ano, yung anin, katulad dito sa nangyari sa atin sa Arena Mercedes. Di ba, yung carrier. Yung dati kasi sinasakyan pa ng mga pasahero yon. May time na kinol tayo ng atensyon ni Governor Dinon, siya pa yung governor, dahil sumakay sa likod ng carrier. Taga ano yun, taga turod yung driver nun. Kasi ayaw, parang masakit ata sa mata nila pagka yung parang Christmas tree na yung ano, yung sa tricycle. Gusto nila yung ano within capacity as prescribed ng ano ng LTO pagka bumabaybay dito sa National Highway. So, yun po. Alright. Okay, number one, I understand yung concern na naglabas si BBM ng regulation na sinususpend niya yung price hike na rinecommend ng LTFRB noong March 17 ata. My position is hindi applicable yung executive order sa mga tricycle. I think we might need to read yung executive order. I think by nature, it suspends yung price hike ng LTFRB. And LTFRB can hike yung mga fare ng mga jeep, ng mga bus, except tricycle. Because they know na yung regulation ng tricycle is sa munisipyo. We have to study yung executive order ng ating presidente. I am of the position na hindi applicable yun sa tricycle. So if you want to increase yung pamasahe ng mga tricycle, we can. Do we need to do it by ordinance? Pwedeng hindi. Sabi ng AI, mga ibang munisipyo ginawa nila by executive order and resolution. So okay lang yun. In accordance with the emergency powers ng mayor ng executive. Kasi exceptional yung instance ngayon. It's not per se regulation na regular, na exclusively within the power ng council. So, okay lang na si mayor na lang ang maglabas ng executive order na taasan yung pamasahe. So, she can do it now and as soon as possible. As a council, pwede tayong magpasa ng resolution to support that executive order. It's alright. We can or we can choose not to pass a resolution. But in any case, my position is walang obstacle for our local chief executive to grant yung emergency price hike for tricycles. But I also would understand it kapag ang position ng council na ito and yung position ng ating executive is parang nagets niya naman yung tenor ng recommendation ng President of the Philippines. Kung gusto niyang sakyan yun, kahit hindi siya strictly covering yung mga tricycle, kung gusto niya yung espiritu ng executive order na yun at gusto niyong gawin sa local, at yun ang piliin niya na wag ring mag-price hike in accordance with the wisdom ng executive order ng Republic of the Philippines, no problem din kung yun ang gusto niyang piliin na route. So pretty much nasa council na to kung anong gusto nating gawin. But in any case, there's no obstacle in increasing the price of tricycle fares now. Yun yung position ko. About sa capacity naman,
Wala tayong magagawa kung yun ang sabi ng LTO. Wala magagawa yung council, walang magagawa yung executive department. But, ang pwede niyang gawin siguro, if I were in that position, imi-meeting ko na lang lahat ng TODA and lahat ng tricycle driver at sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo huhulihin! Just kidding. Yeah, I might do that. Yeah, there's no problem with that, I think. I-meeting niya yung police, mga barangay official, and some LTO representatives. Hindi naman perfect yung ating regulatory regime eh. I think in that case, yan, medyo sumobra yung regulation about sa capacity. Yeah, buddy. Alright, so ano po ang pleasure ng members ng council? I think you can speak amongst yourselves. We can have a break for 3 minutes and propose po ninyo kung anong gusto nating mangyari about sa price hike and capacity adjustments. Basta, I think anything pwede natin gawin at this point. And I might recommend na kung magpa-price hike tayo, 10 pesos. Parang gusto nila 10 pesos ata. No problem with 10 pesos price hike, I think. Yeah. Alright, let's have a recess for 3 minutes. Pag-usapan po ninyo. And tingnan natin. We're in recess for 3 minutes.
SB Valdez. Hindi kami dito sa mainit. We're back in session, gentlemen. Order. What's the pleasure of the body with respect to the tricycle price hike and the increase in capacity of tricycle operators? Mr. Barangan, sabi. Mr. Chair, the pleasure of the body, if it is by executive order, I might talk first with our mayor regarding this matter. But in the matter of price increase, dun sa fare increase, include ko rin, Mr. Chair, with that matter. But I think our good mayor, as naipasa dito sa ating konseho, I think yung rice subsidy, I think siguro it might be good if better na makipag-coordinate with our good mayor para at least mahirap naman pong by means of executive order without first talking with our mayor. But if this body wants na magkaroon ng resolution by fare increase, sabi nyo nga po na hindi naman saklaw ng sinabi ng ating Pangulo, siguro I might have another hearing if it is applicable. Pero kung hindi naman, makikipag-usap po muna kay ating mayor. I think dapat bilisan natin gumalaw, it being in the nature of an emergency.
patapos na yung mag-open na yung Strait of Hormuz. Patapos na ata yung Iran-US war. Yeah, buddy. Yeah, we're back. Baka bumaba na yung gasolina natin. Yep. In any case, yeah, Mayor can do it now, tomorrow, or any day. Kahit anong gusto niyang gawin. And additional po, Mr. Chair, I think kasama rin po ba ang tricycle dun sa subsidy na ibigay po ng national Yun ang tanong, hindi ko masagot. that they can use para doon naman yung kanilang yung sa taas presyo po ng gasolina. Yeah. Alright. Di po natin alam yan, sir. Pero wala pa bang advice na ibababa sa atin na funding? Wala. As of now, wala naman po, Mr. Chair. Wala. Parang narinig ko, 5,000 daw kada operator. Eh kung 1,000 tricycle tayo dito, that's 5 million. Wow, sana all. Mr. Esteban. Mr. Presiding, Honorable Sponsor, if as much as possible, gawin mo na itong agad-agad na kasi may mga tricycle boy na napagsabihan na ko no fare increase plus passenger. Nung nagpakawain di jay, nagdagdag ko di sabit siya sa mga LTO sa highway. Diba, baka lang, may mga tricycle boy na naman, wala daw fare increase. Pero pwede tayo magdagdag ng pasaheros. So, kailangan mabawi yung salita na yun. Baka mamaya, may mga papuntang kawayan na naman. 5, 4 ng karga. Mr. Chair. As far as I'm concerned, wala pa pong naipapasa dito sa council. So, hindi pa sila alam na dagdag ng additional passenger or any increase dun sa pasahe. But ito naman sa ating, this body naman is doing something para at least matugunan yung kanilang apila. But syempre, with the decision of the majority, kung ako lang naman po yung magdi-decide and hindi naman po masuportahan ng body, then ito rin po papasa dito sa council. Kaya nga po, yung sinabi mo, Mr. Esteban, na baka may maningil ng mataas at may magsakay ng sobra dun sa capacity, siguro hindi pa siya pwedeng gawin, Mr. Chair. Okay, sige. Alright. Okay, just to be clear, naka-mayor na. Siya na ba? Pinasa natin sa kanya yung responsibility. Alright. In any case naman, I think itong council na to gusto naman talaga ng price hike and capacity hike. Para lang mapabilis talaga, ita natin kay Mayor para ASAP. Kasi 10 days pa yan. Magpo-posting pa tayo. Unless gusto niyong kalabanin si Mayor. Kung sa tingin niyo hindi niya i-approve, di pasan na natin ngayon. Pero para malabo nangyari. Alright? O sige, bumaba ng hakbang. Alright, yun na po. Pagdating sa issue na yun, meron pa po ba tayong sasabihin tungkol sa issue na yun? Wala na po. Mr. Arnold Balaman. Mr. Chair, with my motion a while ago regarding po dun sa pagpasa ng solusyon regarding sa pagdagdag ng passenger na hindi naman allowed ng LTO and hindi na po siya may isasama dun sa ating calendar of business for today's session. And Mr. Chair, yung sa atin naman dun sa pagtaas, yung maapila, ng ating mga toda, hindi naman natin pinapasa kay Mayor na siya yung magdi-decide. But I'm saying na makikipag-usap tayo kay Mayor kung ano yung magandang gawin, remedy sa kanilang apila dito sa pagtaas presyo ng gasolina, Mr. Chair. Yeah. Thank you. I think she has to decide. She has to decide. Somebody has to take up the responsibility. It is our responsibility actually. Sila yung nag-petition sa atin. We have the power to do it, to increase the fare. I'm just thinking na practically you wouldn't support any measure naman without the blessing of the mayor. So, and since gusto rin naman natin mag-take effect ASAP, edi siya na lang gumawa. Kaysa padaanin natin sa ordinance and madedelay pa siya ng 10 days. No problem.
Yeah, buddy. Alright. Any more? Wala na po. Mr. Chair. Since nabanggit po kanina na Honorable Barangan, yung tungkol po sa ating previous resolution which grants subsidy or rice subsidy to our TODA members, the mayor actually had converted rice subsidy into a fuel subsidy po para sa ating mga TODA members. And as of this time po, kasalukuyan pong inaayos ngayon yung schedule sa pagbibigay po ng subsidy sa ating pong mga TODA members, legitimate TODA members po, Mr. Chair, while waiting for the assistance na manggagaling po sa DSWD. She actually attended a briefing with the Department of Energy tungkol po sa energy resiliency updates and some ways forward sa kinakaharap po natin ngayon. And she is positive that the TODA members will be included in the financial assistance through the DSWD, which amounts to 5,000 pesos na ibibigay po later on po sa lahat ng mga TODA members. And this is a series of meetings, Mr. Chair. So hopefully with a follow-up sa Department of Energy, magbibigyan tayo ng kalinawagan ni Mayor sa kung ano po magiging lagay ng ating mga TODA sa ating bayan ng Greater Mercedes. Since wala po tayong proposal ngayon, even for a resolution addressed to the Mayor, na makapag-issue ng executive order from the Committee on Public Utilities, tama po kayo. Let us just be positive that magkakaroon po ng agarang action pagdating sa bagay nito, Mr. Chair. Yeah. Lahat ng ito ay welcome. But I think ang inaasahan ng mga TODA natin ngayon is may concrete action. We have to decide whether to increase fares or not. And or whether to increase capacity or not. Something has to be done. Yeah. All right. Yeah. Okay, the mayor can say yes, increase the fare, no problem. That's good. The mayor speaks with them na, alright, winky-winky, mag-increase kayo ng capacity, hindi ko kayo huliin. No problem. I like that, actually. Yun yung ideal situation. The other scenario is hindi siya mag-increase ng fare and walang position about capacity. Oh, alright. So, that's one thing. Kapag gusto natin gumawa ng hakbang tungkol sa bagay na yon, balik tayo sa petition ng TODA na it is within our power to increase the fare. Yun lang. So kapag hindi gumawa si Mayor at i-take natin yung direction na hindi align sa direction niya, we can still increase the fare. Alright? The only reason why we are not increasing the fare right now, to be clear, is because i-defer muna natin kay Mayor. And wala namang nag-motion na increase natin ngayon. Hindi natin muna siya pangunahan. And we're positive. We're banking on the possibility na if she decides na increase na tomorrow or right now, that would be the most expeditious way, not through an ordinance. So let's pray that that happens. If that doesn't happen, balik tayo sa mga TODA kung satisfied sila sa performance natin or hindi. Whatever. And we maintain kung ano mang gusto natin i-maintain na position. Para lang klaro yung dynamics natin ng trabaho natin, whether we're doing it or not. Yeah, buddy. Alright, that's it. Alright, that's good. That's good how the matter is handled. I like it. Meron po ba tayong ibang bagay? Mr. Floor Leader, meron pa po ba tayong gustong pag-usapan? Sa atin pong order of business, Mr. Chair, we actually have 2 unfinished businesses but were moved for the third reading. The ordinance to establish the education office have been moved by the proponent, Honorable Adun, for the third and final reading for the next session.
Another one, the petition for fare, which is also pending, fare hike, is also pending, waiting for any executive orders from the Office of the Municipal Mayor, Mr. Chair. Yeah, Benny. Alright. Mr. Secretary, meron pa ba tayong gustong pag-usapan ngayon? Alright. Okay. Or just to put it on record, na yung ating hearing for sa Council Judicial Function is moved to May. Given na holiday nung Friday. Yep. And just to place on record na the delay is not our fault. It's really, the schedule is arranged between the councils of the parties, and the parties gave permission that the schedules be arranged by their councils. So kung ano mang delay is with their implicit or explicit acquiescence or permission. Maganda lang yun. Para hindi nila tayo sisihin sa delay ng ating administrative case. Alright, that's it. Okay. Alright, good job everyone today. Nice flow, especially in the beginning of the session. Nice flow. Alright, any motion for adjournment? Alright. No objection, the session is adjourned. Thank you everyone.